Nag-aalala ka ba tungkol sa iyong kalusugan, lalo na sa pagtaas ng panganib ng sakit sa bato dahil sa diabetes? Huwag kang mag-alala, mayroon akong isang nakakagulat na solusyon na ibabahagi. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Flasco, at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang pinya bilang panlaban sa komplikasyon ng diabetes sa bato. Samahan ninyo ako para tuklasin kung paano makatulong ang simpleng pinya sa pagpapanatiling kalusugan ng iyong bato. Maraming salamat sa inyong muling pagbisita sa aking channel. Karaniwan, kapag naririnig natin ang salitang diabetes, lalo na kung mayroon ng senyales ng pahinang bato, marami sa atin ang natatakot sa matatamis. Iniisip natin na kailangan nating iwasan ang lahat ng prutas upang mapanatiling ligtas ang ating blood sugar. Ngunit ipinahayagang medikal na agham ang isang kamanghamanghang bagay. Mayroong isang napakapamilyar, mura, at madaling mahanap na prutas sa mga palengke sa Pilipinas na naglalaman ng isang gintong enzim na napakabisa sa paglilinis ng glomeruli ng bato. Iyon ay ang pinya. Siguradong nagtataka kayo, ang pinya ay matamis, hindi ba ito magpapataas ng blood sugar? Paano ito makakabuti sa bato? Ikinagagalak kong sabihin na, basta tama ang paggamit at dosis, ang pinya ay hindi magpapataas ng iyong blood sugar. Sa katunayan, ito ay gumagana bilang isang magic walis na lumusot sa bawat selula, naglilinis ng dumi at basura, at nagpapagaan sa pasanin ng lumiliit mong bato. Ipapakita ko sa inyo ang detalyadong paraan ng paggamit nito para maging panatag kayo sa pagsubok. Sinabi ko ito upang maunawaan natin na ang komplikasyon ng bato dahil sa diabetes ay tahimik na nangyayari at walang sinasanto. Noong nakaraang linggo, may dumating sa aking klinika na si Mang Tonyo, 62 taong gulang. 10 taon na siyang may diabetes at kamakailan ay nakaroon na ng stage 3 kidney failure. Nakaupo sa klinika, nakwento si Mang Tonyo habang umiyak, at ang kanyang boses ay punong kampagot. Sabi niya gabi-gabi ay kailangan niyang bumangon ng hanggang 10 beses para umihi, kaya hindi siya makatulog ng maayos. Pagkagising niya sa umaga, maga ang kanyang nga paa at kamay. Sa araw, wala siyang ganang kumain at lagi siyang nanghihina. Nakikita ko ang paghihirap ng pasyente sa kanyang komplikasyon at ako ay lubos na nakikiramay. Agad kong tinuruan si Mang Tonyo na baguhin ang kanyang nga gawi sa pamumuhay, sinamahan ng kanyang kasalukuyang gamot at lalo na ang tamang pagdaragdag ng pinya sa kanyang dieta. Nakakagulat, pagkatapos lamang ng 1 buwan ng pagiging matiyaga, bumuti ng malaki ang kanyang creatinine level. Tumawa siya sa akin para sabihin gumaan ang kanyang pakiramdam, nabawasan ang pamamaga at mas nakatulo siya ng mahimbing. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang kwentong ito, tandaan na mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang iba pang mahahalagang kaalaman sa kalusugan. Alam ba ninyo, ayon sa maraming pag-aaral, ang komplikasyon ng kidney failure sa mga taong may diabetes ay kadalasang namumula sa chronic inflammation at pagbara ng maliliit na daluyan ng dugo. Ang pinakaugat ng problema ay ang patuloy na mataas na antas ng asukal sa dugo, araw-araw, buwan-buwan, na sumisira at nagpapakinis sa filtering membrane ng glomerulus. Kaya, ang solusyon dito ay hindi lamang pag-inom ng gamot para sa blood sugar kundi ang paghahanap ng paraan upang mabawasan ang pamamaga mula sa loob. At dito magsisimulang maging kapaki-pakinabang ang pinya. Ang pinya ay naglalaman ng napakaraming bromelain. Ito ay isang espesyal na enzim na may kakayahang mag-breakdown ng protina at may malakas na anti-inflammatory effect. Bukod pa rito, nakakatulong ang bromelain na tunawin at basagin ang maliliit na blood clots na nagbabara sa glomerulus. Dahil sa kamanghamanghang mekanismong ito, mas madali ang daloy ng dugo sa bato at nababawasan ng malaki ang pamamaga ng glomerulus. Ang resulta ay nababawasan ang presyon sa iyong bato, nakakaroon ito ng oras upang magpahinga at unti-unting bumabalik ang natural nitong function sa paglilinis ng dugo. Napakagandang solusyon nito. Kaya simulan na ninyo itong gamitin ngayon. Malamang may magtatanong, paano ba dapat kainin ang pinya? Ano ang tamang dosis para makabuti sa bato at hindi magpataas ng blood sugar? Kaya dumako na tayo sa detalyadong paraan ng paggamit nito. Alam kong ang pinakakinatatakutan ng maraming may diabetes pagdating sa matatamis na prutas ay ang biglaang pagtaas ng blood sugar.
Dahil sa takot na ito, marami ang pinipili ang labis na paglimita sa pagkain. Ngunit alam ba ninyo, ang resulta ng labis na paglimita ay ang kakulangan ng katawan sa malaking halaga ng bitamina C at mahalagang natural na enzymes na nakakulong protektahan at ibalik ang function ng bato. Kaya paano natin masusulit ang pinya ng hindi nagpapataas ng blood sugar? Ang unang solusyon na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang pinya juice na sinamahan ng 15. Para mas maging epektibo ang inuming ito at ganap na ligtas, tandaan ninyong ihanda ito ayon sa eksaktong sukat na ito. Gumamit ng 100 gramo ng sariwang pinya, 50 gramo ng 15, at 150 ml energy tubig. Ilagay ito sa blender o juicer, at ang pinakamagandang oras upang inumin ay sa umaga, pagkatapos ng 1 oras mula sa pagkain. Mayroon akong maliit, ngunit napakahalagang paalala. Huwag na huwag magdagdag ng anumang kutsarang asukal o gatas sa inuming ito. Bukod pa rito, kung malakas ang inyong tiyan at sanay kayong uminom nito, mas mainam na isama na rin ang pinya pulp na pinagalo sa blender para madagdagan ang inyong fiber intake na makakulong sa mas mayos na pagkontrol ng blood sugar. Huwag ninyong lisanin agad ang video na ito dahil ang susunod na sikreto ay siguradong mas magpapahanga sa inyo. Ngayon, pag-isipan natin sandali ang inyong karanasan sa pagkain ng pinya. Ang sariwang pinya ay karaniwang may maasim-tamis na lasa, ngunit kung kumain kayo ng medyo marami, mararamdaman ninyo agad ang kati sa dulong dila. Tama ba? Bukod pa rito, para sa mga may mahinang function ng bato, karaniwang mahina rin ang kanilang digestive system at tiyan. Sa ganitong sitwasyon, ang direktang pagkain ng hilaw na pinya ay minsan nagdudulot ng pananakit ng tiyan at heartburn na lubhang hindi comfortable. Kaya paano kukunin ang magandang enzyme ng protektado pa rin ang mahina ng tiyan? Ang sagot ay nasa pangalawang sikreto, ang inihaw na pinya. Napakasimpeng paggawa nito. Hiwain ang pinya ng manipis, pagkatapos ay ihawin sa stove o sa kawali ng mga 5 hanggang 10 minuto. Sa ilalim ng init, ang mga organic acid na nagdudulot ng kati at heartburn sa pinya ay bumababa ng malaki. Ngunit ang himala ay ang mahalagang enzyme na bromelain ay nananatili pa rin. Kasabay nito, ang inihaw na pinya ay magiging malambot, mabango, at magiging mainit na napakabuti sa tiyan ng mga matatanda. Sa pamamagitan ng paraang ito, kailangan lang ninyong kumain ng 2 hanggang 3 manipis na hiwaan inihaw na pinya bawat linggo upang maging sapat na ito para sa inyong bato. Subukan ninyong gawin ito ngayong gabi at maramdaman ang gaan at ginhawa sa inyong tiyan. Mukhang kakaiba at matrabaho ang paghihaw ng pinya, ngunit sa totoo lang, mas madali itong gawin kaysa sa iniisip natin, hindi ba? Isang tanong na madalas kong natatanggap sa loob ng mahigit 10 taon mula sa aking mga pasyenteng may diabetes ay, Doktor, paano ko isasama ang pinya sa pangunahing pagkain ng hindi naalala na tataas ang blood sugar? Naunawaan ko ang takot na ito, at ang solusyon na gusto kong ibigay ngayon ay ang pangatlong sikreto. Pinya na ginisa na may taingan ng daga at lean pork. Alam ninyo ba, sa pagkain para sa mga may diabetes, kung hindi natin alam kung paano paksamahin ang pagkain ng maayos, ang agarang resulta ay ang mapanganib na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ngunit sa pagkain ito, ang ating tagapagligtas ay ang taingan o daga. Ang taingan o daga ay napakayaman sa soluble fiber. Kapag pumasok sa tiyan, ang fiber na ito ay magpapabagal sa buong prosesong pag-absorb ng natural na asukal mula sa pinya sa dugo. Hindi lamang iyan, ang tainga ng daga ay itinuturing din ng medisina bilang isang napakagandang tagapaglinis ng daluyan ng dugo na tumutulong sa pagtanggal ng labis na taba. Ang maayos na kombinasyong ito ay lumilika ng isang napakagandang pagkain, lalo na para sa mga may diabetes na may kasamang kidney failure. Gayunpaman, kailangan kong bigyang diin ang isang napakahalagang paalala sa pagluluto ng gisang ito. Siguraduhin na kayo mismo ang magluluto o sabihin sa inyong kasambahay na lagyan lamang ng kaunting pampalasa. Huwag gumamit ng maraming asin o patis dahil ang asin ay ang numero 1 kalaban na sumisira sa function ng ating bato. Maya-maya, ipapaliwanag ko ng mas detalyado ang isang paraan ngang paggamit ng pinya bilang isang napakasarap na inuming pampalami. Marami ring pasyente ang nakukwento sa akin sa klinika, Doktor,
matanda na ako at mahina na ang ngipin ko. Nahihirapan akong ngumuya ngang matitigas na pagkain kaya nag-atubili akong bumili ngang pinya para kainin. Kung ganito ang iniisip ninyo, ngayon ay papayagan akong baguhin ang pananaw na iyan. Huwag nating isipin na ang pagbiling pinya ay para lamang kainin ang laman nito. Dumako tayo aga sa ika-4 na sikreto, saan ang balat ng mais na pinakuluan kasama ang pinya core. Subukan ninyong alalahanin, sa tuwing mababalat kayo ngang pinya, hindi ba't madalas ninyong tinatapon ang matigas na kore sa gitna? Ang agam ay nag-analisa at nagpakita na ang matigas na pinya core na kadalasang ating itinatapon ay ang bahagi na naglalaman ng pinakamataas na antas ng anti-inflammatory enzyme na bromelain sa buong prutas. Kapag ginamit ninyo ang pinya core na ito at pinakuluan, kasama ang isang dako ng sariwang balat ng mais, makukuha ninyo ang isang natural na diuretic na inumin na napakabanayad at ligtas para sa mga matatanda. Naniniwala ako na ang simpleng remedyong ito ay makakulong sa inyong mas madaling umihi, mabawasan ang pag-ihi ng paunti-unti at ang kirot sa gabi. Lalo na, ang pamamaga ng napaawang ilalim ng mata tuwing umaga ay bababa ng malaki. Kung ang dahon 1 ay tulad ng malamig na tubig na naglilinis ng bato, ang dahon 2 naman ay naglilinis mula sa pinagmulan. Ang inumin mula sa balat ang mais at pinya core ay mayroon ding kamanghamanghang malalim na mekanismo ang paglilinis. Ganyan iyon. May isang tanong na madalas kong natatanggap kamakailan mula sa mga pasyente, Doktor, buko sa paggamit ng pinya, makakatulong ba sa mahinang bato ang pag-inom ng maraming tubig? Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng detalyado. Ang tubig ay siyempre isang mahalagang solvent para sa ating katawan. Ngunit para sa mga pasyenteng nasa stage 3 kidney failure na at ang function ng paglilinis ng glomerulus ay bumaba ng malaki, ayon sa maraming pag-aaral medikal, kung ipipilit nating uminom ng malaking dami ng tubig ng sabay-sabay, ang mahina ng bato ay magiging overloaded. Tulad ng isang taong nanghina na pinilit na magbuhat ng mabigat na sako, mapupunta ito sa estadong paghingal. Sa halip na uminom ng isang basong puno, pinapayuhan ko kayong hatiin ang dami ng tubig na inumin at inumin ito ng paunti-unti sa buong araw. Sa bawat painom, kumuha lamang ng maliit na lago, humigit kumulang 50 hanggang 70 ml. Ang ganitong paraan ng pag-inom ay makakatulong sa bato na makproseso at makeliminate ng mas madali. Tandaan ninyo ang 50 hanggang 70 ml na ito, napakadaling gawin at napakabisa sa pagprotekta sa glomerulus. Maraming nagtatanong kung may mas banayad na opsyon kung hindi gusto ang lasa ng pinya. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang isang napakagandang sikreto sa huling bahagi para mapalitan ito. Ngayon, inaanyayahan ko kayong gumawa ng maliit na pahahambing. Sa isang banda, mayroong isang taong narinig na napakabuting pinya kaya kumain ng walang limitasyon, kumakain pang ang pinya na kasamang kanin. Sa kabilang banda, mayroong isang taong kumakain ng pinya ng katamtaman ngunit alam kung paano kontrolin ang kanyang blood sugar. Sa tingin ninyo, sino ang mas malusok? Siguradong ang pangalawang tao. Ipaliwanag ko ng malinaw. Ang pinya ay isang mahalagang gamot para sa bato. Ngunit kung ang iyong blood sugar ay napakataas, lumampas sa 10 millipol, at hindi pa stable, ang pangunahing prioridad ay ang pababain ang blood sugar sa ligtas na antas muna. Naalala niyo ba ang kwento ni Mang Tonyo na ikinuwento ko sa simula ng video? Si Mang Tonyo, nang lumapit sa akin, ay kailangan ding sumunod ng mahigpit sa paggamit ng insulin sa tamang dosis na inireseta ng doktor. Pagkatapos lamang maging stable ang blood sugar, saka niya sinimulang gamitin ang pinya juice para sa pagpapanumbalik ng function ng bato. Gusto kong turuan kayo ng isang napakadaling gawin na maaring gawin sa bahay upang subaybayan kung paano tumutugon ang inyong katawan sa pinya. Kunin ang inyong glucometer at sukatin ang inyong blood sugar bago kumain ng pinya at muling sukatin pagkatapos ng 2 oras. Kung ang blood sugar ay tumaas lamang ng bahagya sa litas na antas, mari kayong mapatuloy sa paggamit nito. Tandaan, mayroong napakahalagang maapaalala na tatalakayin sa huling bahagi na magpapasya kung ang paggamit ng pinya ay nagpapagaling sa bato o nagdudulot ng karagdagang sakit. Dito, hayaan ninyong magbigay ako ng isang napakatapat na pahayag ng buong puso bilang isang doktor. Mahal kong nga, kababayan, ang pinya ay tunay na napakabuti para sa kalusugan at sa proseso ng pagaling ng bato,
Ngunit ito ay ganap na hindi isang mahiwagang gamot na makakapagaling sa lahat ng sakit. Sa loob ngang mahigit 13 taon kong paglilingkod, napagtanto ko na anuman ang kagandahan ng isang gamot o pagkain, mayroon itong tiyak na mga limitasyon. Mayroong 3 espesyal na grupo na sana ay maingat kayo, pinakamabuti na iwasan o limitahan ng husto ang paggamit ng pinya. Una, ang magamay, acute gastric ulcer, na madalas makaramdam na kapananakit at kirot sa tiyan. Ikalawa, ang mga nasa huling yugto ng kidney failure, ibig sabihin stage 4 o 5 kidney failure, at sumasailalim sa regular na dialysis. At ikatlo, ang magumagamit ng malakas na anticoagulant na gamot na iniresetang doktor. Bakit? Dahil ang dami ng acid sa pinya ay magpapalala sa sugat sa tiyan. Ang saga ng tubig at mineral ay maring mag-overload sa bato na halos hindi na gumagana. Bukod pa rito, ang enzyme na bromelain ay may potensyal na makipag-ugnayan sa mga antikoagulan na nadudulot ng mapanganib na hindi mapigilang pagdurugo. Ang pinakalitas na solusyon para sa mga nasa 3 grupong ito ay ang direktang kumonsulta sa inyong doktor bago kumain o uminom ng anumang uri ng pinya juice. Ang pinakamalaking benepisyo paingat na ito ay upang protektahan ang buhay at ang ganap na kalitasan ng inyong sarili. Laging tandaan na unahin ang kalitasan. Gusto ko ring bigyang diin ang isang bagay upang hindi kayo masyadong umasa na ang pinya o mga tradisyonal na pamamaraan ay pantulong lamang at ganap na hindi makakapagpalit sa mga treatment plan o special na gamot ng doktor. Sinasabi ko sa inyo, marami ang nakakamali nito nang hindi nila nalalaman. Narinig lang sa kung saan na nakapapabagaling ang pinya sa kidney failure kaya kusa nilang itinitigil ang kanilang gamot na lubhang mapanganib. Isang pinakakaraniwang pagkakamali na madalas kong nakikita sa aking mga pasyenteng may diabetes kapag gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan ay ang ugali ng pagkain ng pinya o pag-inom ng pinya juice kapag gutom na gutom ang tiyan. Maraming tao ang simple lang ang iniisip na ang pag-inom kapag gutom ay maglilinis ng bituka at ang katawan ay mas ganap na makaka-absorb ng bitamina at enzyme mula sa pinya. Ngunit ang physiological na reaksyon ng katawan ay kabaliktaran. Mahal kong mga kababayan, ang agarang resulta nga ugaling ito ay ang natural na asid sa tiyan na mataas na dahil walang pagkain na sinamahan pa ngang malaking dami ng organic acid mula sa pinya ay agad na tataas sa mapanganib na antas. Sa oras na iyon, mararamdaman ninyo ang pananakit ng tiyan, heartburn, at maaring makaranas pa ng matinding sakit sa upper abdomen. Mas mapangganib pa para sa mga diabetic na gumagamit NG regular na gamot pampababa NG blood sugar. Ang pag-inom NG inuming pampagana, abang walang laman ng tiyan ay madaling magdulot NG biglang pagbaba NG blood sugar. Makakaramdam kayo ngang pakahilo, panlalabo ngang paningin, panghihina ngang braso at binti, at labis na pagpapawis. Ang pagwawasto sa ugaling ito ay sa totoo lang napakasimple at madaling tandaan. Kailangan lang nating ilipat ang oras ng pagkain ng pinya o pag-inom ng pinya juice sa isang ginintuang oras. Iyon ay, pagkatapos ng pangunahing pagkain, humigit kumulang 1 oras. Sa panahong iyon, mayroon ng sapat na pagkain sa inyong tiyan na nagsisilbing proteksyon. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng perpektong kapaligiran para sa mahahalagang enzima sa pinya upang gumana ng pinakamahusay, kundi pinoprotektahan din nito ng lubusan ang lining ng inyong tiyan, kaya hindi na kayo kailanman mag-alala tungkol sa heartburn o pananakit ng tiyan. Mayroon pang isang bagay na bihira kong binabanggit. Iyon ay ang tamang pagpili ng oras ng pagkonsumo sa bawat bahagi ng araw upang ang bato ay gumaling ng pinakamahusay ng hindi nadudulot ng pag-ihi sa gabi at pagkagambala sa pagtulog. Isa pang karaniwang pagkakamali na madalas kong nakikita sa aking mga pasyente sa loob ng 13 taon ng konsultasyon ay ang ugaling kumain anumang oras nang walang nakatakdang schedule. Minsan, kapag naalala nilang balatan ang pinya, kinakain na nila agad. Minsan hating gabi na bago matulog, kapag nauhaw, uminom sila ng pinya juice. Ang bungangang ugaling ito ay ang malubhang pagkagambala sa circadian rhythm ng bato. Sa gabi, ang bato ay nangangailangan ng pahinga at pagaling, ngunit pinipilit natin itong magtrabaho upang salayin ang tubig at asukal. Zegwain,
gabi ay, ng tamang paraan ay kailangan ninyong gumawa ng malinaw na iskedyul ng paggamit. Binuo ko ito sa isang napakadaling tandaan na iskedyul ayon sa almusal, tanghalian, at hapunan para madali ninyong masundan. Sa umaga, pagkatapos ng isang oras mula sa almusal, uminom ng isang maliit na baso ng pinya juice na sinamahan ng 15. Siyempre, kung malakas ang inyong tiyan, sa tanghalian, baguhin ang lasa sa pamamagitan ng paglalagay ng pinya sa hapag-kainan sa pamamagitan ng pinya na ginisa na may lean pork at taingan ng daga na napakasarap at hindi nagpapataas ng blood sugar. Sa gabi naman, uminom ng kalahating baso ng tasa na pinakuluan mula sa balat ng mais at pinya core. Ngunit mayroon akong isang napakahalagang maliit na tip. Huwag na huwag uminom ng tsaa na ito pagkatapos ng alas 8 ng gabi. Kung inumin ng huli, mapipilitan ang bato na mag-overtime sa paksala ng tubig na magdudulot ng madalas na pag-ihi sa gabi at magiging dahilan ng pagkawalan ng tulog. Kinabukasan, mapapagod kayo at tataas ang inyong presyon ng dugo. Bukod pa rito, kailangan din nating bigyang pansin ang pagkain ayon sa panahon. Kung mainit ang tag-araw, ang isang malamig na juice ay isang mahusay na pagpipilian. Ngunit kapag lumamig ang panahon sa taglamig, madaling lamigin ang tiyan, kaya palitan agad itong mainit na inihaw na pinya. Isipin sa isang malamig na umaga, may hawak kayong mainit na tasangang pinya core tea, at sa bawat lagok, pakiramdam ninyo ay humihinga ang inyong bato at nililinis mula sa loop. Dito, pag-isipan natin ang isang malaking tanong na siguradong iniisip ng marami. Kaya ba talagang mailigtas ng isang maliit at pamilyar na pinya ang isang bato na nasa bingit ng pahina? Naunawaan ko at lubos na nakikiramay sa inyong pagnanais na maging malusog, sa pagnanais na hindi sumailalim sa dialysis. Bilang isang doktor, kailangan kong sabihin ng tapat na ang pinya ay hindi isang mahiwagang gamot na makakapagbalik ng isang bato na nasa stage 3 failure upang maging malusog at puno ng sigla tulad nung kabataan. Gayunpaman, ang pinya ay talagang isang napakagandang pantulong na solusyon. Ito ay gumaganap bilang isang masipag na tagalinis na tumutulong araw-araw na linisin ang dumi, bawasan ang pamamaga, at lumihangang isang matibay na kalasag na nagpoprotekta sa kakaunting glomeruli na nagtatrabaho ng husto. Kung nakita ninyo ang makaalamang ito na talagang kapakipakinabang, umaasa akong gagawin ninyo ang isang bagay na makabuluhan at makatulong sa pagkalat ng impormasyon. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa mga matatanda na may mataas na presyon ng dugo, diabetes o pananakit ng buto upang malaman din nila kung paano gamitin ang natural na gamot na ito upang protektahan ang kanilang bato. Sa apat na sikreto sa paggamit ng pinya na ibinahagi ko ngayon, alin ang sa tingin ninyo ang pinakamadaling gamitin? Ikomento ang numero sa ibaba para malaman ko. Sa susunod na video, detalyado kong ipapaliwanag ang 7 napakagandang inumin pagkatapos ng almusal na makatulong na patatagin ang presyon ng dugo at blood sugar sa buong araw. Tandaan na mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas. Ako si Dr. Bayani Velasco. Nais kong kayo ay laging malusog at ligtas. Makita-kita tayo sa susunod na video.